Kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol na tumama po dyan sa Mindanao, ikinasa ng pamahalaan ang isang whole of government response upang tugunan ang epekto ng kalamidad. Mula sa relief operations hanggang sa damage assessment, sunod-sunod na direktiba ang ipinag-utos ng Pangulo sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan. Narito ulat ni Hannah Jane Sancho. Mula sa malakas na pagyanig, paglikas ng mga residente, hanggang sa banta ng tsunami sa ilang baybaying lugar. Agad na ikinasa ng pamahalaan ang malawakang disaster response kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Ipinatupad ng gobyerno ang isang whole-of-government approach upang tugunan ang epekto ng kalamidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Caso, personal na ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang may bilis sa pagtugon sa sitwasyon. Kasunod ito ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao itong Lunes na ikinasawi na hindi bababa sa 3 katao. Nagdulot ng pagguho ng ilang gusali at nagbunsod ng tsunami warning sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Ayon sa mga ulat, tumama ang lindol sa karagatan malapit sa Maasim, Sarangani at timog ng General Santos City. Dahil dito, agad na pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente sa mga baybaying lugar na lumikas patungo sa mas mataas at ligtas sa lugar. Pinangunahan ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang koordinasyon ng disaster response operations at patuloy na monitoring sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kasunod ng malakas na pagyanig, itinaas ng Office of Civil Defense sa full alert at red alert status ng Operations Center, National Interagency Coordinating Cell at mga response clusters at partner agencies nito. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Region 9, 11, 12 at BARM. Ayon sa OCD, naapektuhan din ang ilang linya ng komunikasyon at supply ng kuryente sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda ng relief assistance at tiyakin ang pagkakaroon ng maayos na evacuation centers para sa mga residenteng kailangan lumikas. Ayon sa DSWD, nanatili ring nakaantabay ang kagawaran upang magbigay ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan para sa anumang kinakailangang relief operations. Alinsunod ng direktiba ng Pangulo na tiyaking agad na naabot ng tulong ang mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng sakuna. Kasabay nito, naka-full alert status na rin ang Philippine Red Cross. Agad nitong inactivate ang 17 volunteers at nag-deploy ng mga ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato at Hingog City upang tumulong sa mga apektadong komunidad at magsagawa ng patuloy na monitoring sa sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Samantala, inutusan naman ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng agarang assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang kritikal na infrastruktura upang matiyak na mananatiling bukas at ligtas sa mga ruta para sa mga rescue at relief operations. Bilang pag-iingat sa pagbubukas ng klase, ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Education sa panguna ni Secretary Sani Angara ang pansamantalang pagsuspindi ng mga klase sa mga apektadong lugar habang isinagawa ang safety assessment sa mga paaralan. Niyanig din ang sunod-sunod na malalakas na aftershocks ang lugar makalipas ang halos 2 oras mula sa unang lindol. Ayon sa United States Geological Surveys, ang pinakamalakas na aftershocks na umabot ng magnitude 6.5. Nanawagan naman ang Malacanang sa publiko na seryosohin ang lahat ng babala ng mga otoridad at agad na sumunod sa mga evacuation protocols upang maiwasan ang karagdagang pinsala at banganin. Binigyan diin ng Pangulong Marcos na patuloy na nakaantabay ang pamahalaan at hindi pababayaan ang mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Grabe ka kusog gabi ng mga matay namin. Nanatili nakaantabay ang gobyerno habang nagpapatuloy ang relief operation at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Tiniyak ng Malacanang na mabilis na maihahatid ang kinakailangan tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Samantala, as of alas 6 ngayong umaga po mga kapartner, umabot na sa 37 ang reported na nasawi dahil nga po dito sa pagyanig dyan po sa Mindanao sa magnitude 7.8 mga kapartner. Sa Region 11, 4 po yung naitala na nasawi habang marami pong naitalang nasawi
sa Region 12 kung saan umabot po sa 33. Doon po sa 33, 18 rito ay naitala sa Sarangani, 12 sa General Santos City, habang ang 3 naman ay galing po sa South Cotabato. Samantala, patuloy naman po ang verification na ukol nga po dito or still for validation pa rin po ang naturang datos mula sa Office of the Civil Defense. Sinuspindi naman po ang klase sa lahat po ng mga antas, sa antas sa mga lugar po sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama po sa unang araw ng pasukan. Ayon sa Department of Education, gumawa ang isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur matapos ang malakas na pagyanig. Tinatayang mahigit 6,200 paaralan at 3.2 milyon na mga mag-aaral at 128,000 guro at kawani sa 5 rehiyon ang naapektuhan ng lindol at mga kasunod nitong aftershock. Samantala, inatasan man po ni Education Secretary Sanay Angara ang agarang safety inspections at emergency support sa mahigit 6,000 paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inatasan ang mobilisasyon ng mga engineer ng Department of Education upang magsagawa ng structural at safety assessment sa mga paaralang tinamaan ng malakas na pagyanig. Suspendido ang klase sa mga apektadong lugar alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Batay sa partial reports, umaabot sa mahigit 6,200 paaralan sa 5 rehiyon ang apektado ng pagyanig, kasama na ang nasa tinatayang 3.2 milyon na mga mag-aaral at nasa 128,000 na mga guro at personahe. Nagpadala naman ang DepEd ng mga structural engineer mula sa Central Office upang tumulong sa damage assessment at magbigay ng karagdagang suporta sa mga regional team. Tiniyak naman ng kalihim na may nakandang pondo at emergency resources ang kagawaran para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang pasilidad habang nananatiling prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro bago ang muling pagpapatuloy ng klase. Samantala, halos ganap nang naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektado po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at mga karating probinsya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naayos na ang 2 sa mga nasirang power plants at naibalik na rin ang serbisyo ng mga transmission line at karamihan sa mga distribution utilities. 7 electric cooperatives at 4 na pribadong power distributors ang muli nang nakapagbigay ng serbisyo sa kanilang mga consumer. Nananatili namang walang kuryente ang ilang bahagi ng South Cotabato, 2 electric cooperative o Socoteco 2 na patuloy pang sinusuri ng mga technical na tauhan. Mahigit 864,000 kabahayan naman ang nakaranas ng power interruption matapos ang malakas na pagyanig noong Lunes. Samantala, binuksan naman po ang Jensen Airport o pinayagan na ng Department of Transportation ang limitadong operasyon ng paliparan ng General Santos matapos nga po ang magnitude 7.8 na lindol na tumama kahapon. Ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, tanging mga government, military at humanitarian flights muna ang maaring lumapag at lumipad sa paliparan. Layunin ng hakbang na mapabilis ang paghatid ng tulong, rescue operations at pagdating ng mga relief goods sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Transportation Department ang CAAP na tiyaking ligtas at matibay ang mga pasilidad ng paliparan bago tuluyang ibalik sa normal ang operasyon. Pinapayuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa status ng kanilang flight o biyahe. Samantala, patuloy ang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol na ikinasawi po ng nasa 37 katao.